Good morning. This is my 10th vlog kung saan i-discuss ko yung katanungang bakit nga ba ikaw mahirap? Bakit maraming Pilipino ay mahirap? So una sa lahat, ah i-discuss natin ano ba yung definition ng pagiging mahirap? Paano mo masasabi na ikaw ay mahirap? Ito yung simpleng definition niya. Lagi kang mayroong kakulangan. Walang makain, walang matirahan, o hirap ka mag-provide o yung kakayanan mo ay hindi sapat para sa mga basic na pangangailangan, 'di ba? Ano ba yung mga 'yon? Pagkain, bahay, edukasyon, gamot, pamasahe, yung pupunta ka sa trabaho, pupunta ka sa eskwelahan, sa mga lugar na dapat mo puntahan. Kunyari sa pagamutan, 'di ba? Kahit health center na lang, ganun. Hindi ka makapunta kasi nga wala kang pamasahe, wala kang pantustos dun sa mga sasakyan mo. Whether jeep ba yun, tren, o ano pa man. Yung pagiging mahirap, may mga yan, dalawang factors kung bakit nangyayari yan. Meron yung external factor or influence. Yun yung wala sa kamay mo kaya nangyari yung ganyan sa buhay mo, 'di ba? And yung pangalawa, yung sa sarili mo na, personal na yung factor na yun or factors na yun, kaya nararanasan mo yung kahirapan. So ito, i-discuss ko to nga, yung mga rason na to in no particular Number one, yung mentality. Yung paniniwala mo kung bakit ganito ang mga bagay-bagay at ang nagiging epekto nun is nagiging mahirap ka, 'di ba? Yun yung iniisip mo kung papaano dapat yung buhay o kung sino ka lang. Bigay ako ng example. Marami sa Pilipino nag-iisip na pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap, 'di ba? So yun, yung mga ganong paniniwala na hanggang dito lang yung makakaya ko, hanggang dito lang ako. 'Di ba? Walang bilib sa sarili. Kapag ganyan ang paniniwala mo, ganyan ka na agad, wala talagang mangyayari sa'yo. Hanggang ganyan ka lang. Kasi ang nagagawa ng isang tao, ang na-achieve na isang tao, ang nararating na isang tao is because of his mind, his or her mind. Kung ano yung laman ng isipan niya, kung ano yung paniniwala niya, kung ano yung finifeed mo sa isipan mo, kung ano yung nilalagay mo sa kokote mo, sa utak mo, yun yung gagawin mo sa buhay mo, sa katawan. Yun ang susundin ng katawan mo, 'di ba? Kung yun pa lang sa isipan pa lang talo ka na. Kung sa isipan pa lang naniniwala ka na hanggang ganito ka lang. Naniniwala ka lang na wala kang karapatan na umasenso, wala kang karapatan ng yumaman. Wala talagang talagang hanggang ganyan ka lang, hanggang yung number 2 naman, related yan dun sa mentalidad o sa kaisipan. Yung tradisyon, relihiyon o kultura. Paano nakakaapekto yun? Kasi 'di ba ang relihiyon, yan ang humuhubog ng natin ng pag-uugali natin Kung ano yung naririnig natin sa simbahan, kung ano yung naririnig natin sa ating ministro, sa pari, sa pastor, most likely yun yung isa sa pamuhay mo, yun yung susundin mo kasi ang paniniwala mo galing yun sa Diyos, 'di ba? Kung ang tinuturo ng isang simbahan, ang pinapractice ng isang kultura, ang tradisyon ng isang community, ng isang lahi, isang bansa is for example is ang Diyos malalapit sa mahirap, 'di ba? Kasi marami nga namang passages, maraming verses mababasa ka sa Bible na malapit talaga ang Diyos sa mga nahihirapan, sa mga nagdudusa.
Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ng Diyos na nagdudusa ka o naghihirap ka. Nafi-feel ng Diyos yung pinagdadaanan mo eh. Alam niya yung what you are going through. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto niya na nandoon ka. Pwede na ipinaparanas niya sa iyo yun kasi may tinuturo siya sa iyo, sa atin, di ba? O dahil sa kagaguhan natin o sa kalokohan natin, kaya yun ang naging consequence ng yung ng ating mga actions, yung naghirap tayo, yung nagkasakit tayo, yung nararanasan natin yung mga hindi komportableng sitwasyon. Pero hindi ibig sabihin nun gusto ng Diyos na danasin mo yun. Actually, kabaliktaran ng gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay umasenso tayo. Pero kailangan may gawa. Hindi yung asa lang ng asa sa kanya. Yung pa pala, yung isang maling paniniwala na aasa tayo sa Diyos, bibiyayaan tayo ng Diyos. So, marami sa atin, gano'n na lang ang ginagawa, nag-iintay na lang ng biyaya. Dalawa yan eh, it takes two to tango. Gagawa ka para ikaw ay kahabagan at bigyan ng grasya o pagpalain. Ito, realidad to. This is a fact. Mapapansin nyo, ang mga Catholic majority country, by the way, I'm not against sa Catholic Church o sa Katolisismo pero makikita mo, maobserbahan mo ang majority country na mga Catholic, like sa Mexico, Brazil, ito sa atin sa Pilipinas, di ba? Mga Latin American countries, East Timor, with the exception of Italy and Spain, which is ang kung tutuusin mas marami pa nga nagpa-practice yata ng atheism dun nasa below poverty line ang majority ng population yung mga bansang yun 'di ba? At mga third world country na may tuturing ang karamihan dun. At ang common denominator nila, kung di sila sinakop ng Espanya o ng Portuguese, is yung Catholic. They are practicing the Catholic faith. Diba? Kung ihahambing mo naman sila sa mga bansang protestante na majority ay Protestant, like the US, Canada, mga Scandinavian countries, Nordic countries like Norway, Iceland, Finland, Sweden, Denmark, Netherlands, 'di ba? Mapapansin mo marami sa mga bansang 'yan sa Northern Europe, cross yung flag nila, laging may cross. Mapapansin mo bakit iyan ang mga tuwing naglalabas yearly ng happiest countries and the most wealthy countries, yan lagi yung mga nasa top 10, 'di ba? Pero sa totoo rin lang, marami rin na sa mga yan is non-practicing na ng Christianity. Marami sa populasyon ng mga yan atheist na or agnostics. Pero ang doon, ang common denominator nga nila is yung they are practicing the Protestant branch of Christianity. And kung nyo sa further studies, i-research nyo, it has something to do doon sa paniniwala sa tinuturo ng simbahan, di ba? I'm not pro-Protestant, I'm not pro agnostic and atheism, I'm not against Catholicism. Pero yung kasi yung imahe na ipinapakita sa mga turo ng simbahan, ng mga simbahan na yan, o yung nagiging perception ng mga ng mga ng mga taong nakikinig sa mga tinuturo ng mga pastor, kaparian na yan, ministro na yan, is magkaiba Ako naniniwala ako na hindi naman tinuturo ng Katolisismo na gusto ng Diyos na na maging mahirap ka. Pero kasi parang ganun yung nagiging perception ng ng mga
ng mga Katoliko sa sa mga katuruan na naririnig nila sa simbahan, 'di ba? At directly sa sa mga Protestant churches, sa mga Baptist, sa mga iba't ibang denominasyon ng Evangelical Christian, Anglican, ganyan. Yun pa pala kasama yung UK, 'di ba, sa Protestant Church. At ang Protestant Reformation nanggaling yan sa Germany. Pansinin niyo yung mga bansang yan, mauunlad lahat. Ang tinuturo nila, ang gusto ng Diyos, okay tayo. Ang gusto ng Diyos, maligaya tayo. Tayo, yung masagana tayo, 'di ba? Ayun, ganoon ang yung parang katuruan na yung messaging doon sa mga katuruan pagdating sa sa pamumuhay ng mga tagasunod ni Kristo dito sa lupa, ng mga Kristiyano. To the point na sumusobra na nagkakaroon na ng prosperity gospel na maraming mga pastor sa evangelical churches and Protestant churches na kino-call out ito na mali kasi parang ang sumesentro ang katuruan ng Bible is puro paggawa ng pera, pagpapayaman dahil yun yung kalooban ng Diyos. Sobra naman yun, sobra yun. Gusto ng Lord ng prosperity pero hindi above God, 'di ba? Kailangan God first, 'di ba? Family, tsaka lang yung wealth. Yun, ganun yung tamang katuruan. Sa pang example, yung sa India, 'di ba? Napakaraming religion ng India. Tapos yung main religion nila is yung Hinduism. Tsaka isa pang malaking religion doon yung Sikhism and even yung Islam. Pero yung mga practitioners ng Hinduism, hindi ako masyadong kasi familiar sa mga teachings doon, sa mga turo nun. Pero kasi parang ang doon ang pinaka main nakaturuan doon na mahalaga yung yung afterlife. Mas mahalaga yung afterlife kaysa sa buhay dito. Actually sa Christianity ganun din naman, mas mahalaga yung afterlife kaysa dito. Pero parang mas ine-emphasize doon na bakit ka pa magpapasagana dito, magpapayaman dito kung iiwan mo lang din yung mga yaman mo dito, which is temporal. Gawin mo na lang ang lahat ng magagawa mo para i-please yung God, 'di ba? Para pag nag-afterlife ka or mag-reincarnate ka, maganda yung mo, maganda yung magiging future. Yung mga Bombay pag nasa ibang bansa. Marami kong nakakasama niyan nung nasa Dubai pa ako, pati sa Abu Dhabi, tsaka sa babang mga bansa na meet ko sila. And even dito karamihan sa mga yan asensado. May kilala ako ditong mga Bombay na milyonaryo, 'di ba? Yung portion ng population nila sa abroad, mas mayayaman sila kumpara pag nandoon sila sa sarili nilang bansa. Hindi ko ma-explain, hindi ko alam kung bakit nga ganun. Pero sa tingin ko, para bagang nababago yung paniniwala nila pagdating sa sa materialism, sa sa finances pag nandun sila sa ibang bansa. Ayun. Isa pa yung mga Chinese, 'di ba? Ibang though iba-iba rin yung mga Chinese, syempre may Cantonese, may Fukien, may Mandarin, merong mga Inner Mongolian, merong ewan ko kung kino-consider ba ninyong Chinese yung Uyghurs saka mga Tibetan. Iba-iba paniniwala niya. Pero I'm referring to the Han Chinese and Fukien or Cantonese. Pansinin niyo naman, 'di ba? Lalo pag sa ibang bansa yan, kahit dito, lalo sa Pilipinas, sila yung mga mayayaman. Kasi iba yung kultura nila kumpara sa ating mga Pilipino Iba yung iba yung way of thinking nila, 'di ba? Sa totoo lang, marami akong naririnig sa mga Chinese na
mas mahalaga ang paggawa ng pera kaysa sa formal education. Yes, mahalaga ang formal education, pero mas mahalaga na yumaman ka. Kasi kapag mayaman ka, mas marami kang magagawa. Kayang-kaya mong mag-aral kahit sa ang eskwelahan, kahit sa US ka pa. Kahit sa Ivy League schools ka pa like Harvard, Stanford, MIT, mga prestigious school na yan. Kayang-kaya mong bayaran yan at mag-aral ka nang hindi ka nag-working student pag mayaman ka. 'Di ba? Tama yung point nila. Moving on sa number 3 is yung ekonomiya, kawalan ng tamang oportunidad dahil sa gobyerno. Ayun, this is an external factor. Malaki ang nagagawa ng gobyerno sa pagpapaangat ng buhay ng mamamayan. Kasi kung ang mga negosyo ay healthy sa isang bansa o maraming pumapasok na investor kasi nga nakikita nila yung gobyerno hindi corrupt, hindi sila business friendly, hindi sila tataksan ng tataksan, tapos may mga tax incentives ganyan, yung farm to market road, yung infrastructure, mga tulay, airport, seaports ganyan, talagang maganda, safe mag-travel, yung peace and order situation maganda kasi hindi yung alam mo yon na magtayo sila ng tindahan diyan, magtayo sila ng grocery, magtayo sila ng diyan ng hardware, ng warehouse, kung ano-anong negosyo. Hindi aanuhin ng mga magnanakaw o ng mga sindikato, ng mga terorista, hindi sila guguluhin, 'di ba? So napakahalaga ng merong maayos na gobyerno, 'di ba? Yung gobyerno na ang tax, kapag nag-tax sila whether sa businesses or sa mga empleyado, napapakinabangan at hindi kinukupitan, 'di ba? Isipin mo, bakit ba pumupunta ng mga first world countries ang mga tao? Hindi lang sa Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo, lalo sa mga tinuturing na third world countries or global south. Bakit? Kasi mas maayos yung gobyerno dun kaya maganda yung buhay, 'di ba? Pag maayos yung ang lahat, madali magnegosyo. Pag may negosyo, kailangan ng maraming empleyado, 'di ba? Pag magaganda, malalaki yung businesses, yung mga opisina, yung corporate world, healthy, maraming trabahong available, 'di ba? At kapag maraming trabahong available, syempre doon dadagsa yung mga naghahanap ng mas magandang trabaho, 'di ba? Doon may mas malaking pasweldo. Kasi kung malaki kumita yung mga kumpanya, mas kaya nilang magpasweldo ng mas malaki sa mga empleyado nila, hindi nila to babaratin. So ganun, yun ang nagagawa ng honest, clean government, 'di ba? Kapag pansinin mo na lang, wag na tayo lumayo sa ibang bansa, dito na lang tayo sa Pilipinas. Kumpara mo ang Makati, Quezon City, Pasig, yan. Sa mga lugar sa sa tawag dito, sa Samar, sa Leyte, saan ba yung maraming mahihirap na na mga municipalities, 'di ba? Mas pinipili ng tao doon sa malalaking syudad kasi nandun yung oportunidad Hindi ko sinabing yung mga cities na yun malilinis yung doon, yung mga namumuno doon sa Pasig syempre, kasi makikita nyo naman sa Pasig talagang sa mga government employees ang lalaki ng benefits, ang gaganda ng ng serbisyo sa City Hall. Yung si Mayor Vico, yung city government nakakasave ng bilyon-bilyon sa taon-taon, kaya may pampagawa sila ng bagong City Hall worth 9 billion pesos na hindi nila uutangin. State of the art, future proof, kahit 100 taon
nandoon yung City Hall na yon at maganda, maayos. Kasi biruin mo 9 billion ba naman eh. Kasi nga future proof, 'di ba? Tapos masaya yung mga tao kasi may mga benefits sila eh sa city government eh. 'Di ba? Ayun, 'di ba? Yun ang nagagawa ng magandang gobyerno. Pero kung ikaw nandoon ka sa mga sa mga maliliit na town sa probinsya, na yung mga nakatira doon ninanakawan ng mga mayor, ng mga gobernador kasi walang masyadong oversight sa budget ng mga na yun, municipalities and provinces na yun. Hindi masyadong na-check ng national government. Pansinin nyo kung gaano kahihirap mga tao doon. It's all in the government. Malaki, parang 50% ang nako-contribute ng gobyerno sa pag-asenso ng buhay ng mga tao. And the other 50% is yung syempre individual efforts na yan, 'di ba? Effort na yan ng mga ng mga mamamayan. Number 4, yung DNA o yung dugo mo o yung nasa genes mo yung nagkokos sa'yo ng pagiging mahirap. Ano yun? Kasi merong talaga mga natural or inborn na tamad. Hindi sila dahil gusto lang nilang maging tamad. Tamad sila kasi there's something wrong sa nila, sa genes nila, sa pag-iisip nila na sila tawag dito, kahit gusto nilang gawin tong mga bagay na to, kahit alam mo yon sa kabila ng isip nila gusto nilang magsipag, gusto nilang magtrabaho, pero hindi sila kumikilos kasi merong part sa brain nila na hindi na-activate para ganahan silang gumawa o magtrabaho o kumilos. Yun natural phenomenon na yun hindi na nila yun, kontrolado talaga yun. Pansinin nyo, may mga tao talagang tamad, hindi dahil sa ginusto nila yan, kundi dahil ayun, natural sila na ganun. Hindi nila kasalanan yun actually. Talagang merong abnormality na ganun ang traits ng tao. Isa pa yung nasa dugo din yung pagiging masyadong emosyonal. Nagiging yung madali mabigo. Alam mo yung madali sumuko. Na konting lang, sakit lang, sakit sa emosyon, konting nahirapan lang, konting rejection, sumusuko na agad, nadi-discourage. Ayun, di rin nila kasalanan yun. Talagang isa rin yun sa sa masasabi nating abnormality sa traits ng tao. At yun nga, malungkot talaga yun kasi kahit anong nila gawin nila, ganun talaga sila eh. Siguro through practice over time na-overcome yung ganun, pero hindi madali yun. Mahirap yan yun, mahirap labanan yun. At yung mga ganitong tao, hindi natin sila dapat kutsain, magalit sa kanila o maging mababa yung tingin sa kanila. Kailangan nila ng pangunawa. They need understanding and kailangan maging sympathetic tayo sa mga taong ito. We should learn to encourage those people. And I think yung mga tao na to, hindi talaga sila doon pwede sa sa mga highly highly competitive environment. Talagang may binabagayan din ng ang profession, ang trabaho, ganyan. And karamihan pa naman nung mga competitive na trabaho, yung talagang yung magkakasama yung diskarte, sipag, tiyaga, yung tawag dito, formal education, at pagiging very competitive is usually yun yung mga malalaki magpasahod, yung malalaki magbayad, kagaya ng sa sales, di ba? Kagaya ng mga matataas na posisyon sa corporate world, even sa government, di ba? Isa pa dyan is yung para bagang mahina pumick up, ang bagal mag-isip. Ayun,
hindi rin natin masisisi yung mga taong ganun. Talagang merong masasabi nating taong kulang-kulang eh. And hindi sila dapat kutsain ulit, kagaya ng sinabi ko kanina. Yung pagtawanan, magalit sa kanila, kagaya nung dalawang nabanggit ko na nauna, na kahinaan ng ibang tao, is kailangan din nila ng sympathy, kailangan din nila ng understanding, kailangan nila ng pakikisama. Sadyang may mga taong ganyan at hindi nila ginusto yan. Kung may kakilala kayong ganyan, maging mabait kayo sa kanila, di ba? Or kung kayo yung ganyan, hindi nyo dapat sisihin yung mga sarili nyo. Kasi, ayun ang pagkakagawa ng Diyos sa inyo eh. Maybe, hindi man kayo gamitin sa, sa mga trabaho o profesyon na magpapayaman sa isang tao. Maybe may ibang paggagamitan sa inyo ang Diyos, 'di ba? Na mas mahalaga. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat maghirap din kayo, 'di ba? Pwede ka naman na na umayos yung buhay mo, hindi ka nga yumaman, pero maayos pa rin buhay mo kahit ganyan yung yung nature mo. So number 5, yung educational attainment. Whether yan, yung formal education or yung technical know-how, pati na rin yung diskarte. Kasi ayun, yung minsan nagiging nung nagiging epekto ng kultura o ng paniniwala, ayaw mag-aral, ganyan, ayaw sumikap na matutunan yung mga ganitong bagay, ayaw alamin kung paano gagawin yung mga trabaho na ito o matututunan ito. Ayun, syempre sa mundo natin, binabayaran ka dahil sa kaalaman mo at kakayahan mo, di ba? Kung ilan lang kayo, mas konti kayo na may alam ng ganon o nakakagawa ng ganon, mas malaki ang bayad sa inyo, syempre, di ba? So, it's also nandoon sa law of supply and demand eh. 'Di ba? Mas mataas ang inaral mo, mas mahirap yung mga natutunan mo. Mas matagal ka nagsunog ng kilay para ma-earn mo yung degree na yan, yung title na yan, mas malaki bayad mo, 'di ba? Ayun, wala namang masama kung ordinaryo lang trabaho mo, kung clerk ka, kung sa sa department store ka, sa supermarket ka, crew ka ng Jollibee, crew ka ng KFC, nung mga na yan, restaurants na yan, fast food na yan, walang problema doon. Pero huwag ka mag-aasam na ganito kalaki yung sweldo mo. Hindi ganun eh. Yan eh, law of supply and demand eh. Kung mas madali hanapin yung trabaho mo, mas madali humanap ng kapalit mo, mas madali even sa factory pala, 'di ba? Kung mas madali matutunan 'yan, ganun talaga ang mundo, 'di ba? Kung gusto mo yumaman, gusto mo umasenso, magsumikap kang matutunan tong mga bagay na to, improve mo yung sarili mo, 'di ba? Ganun 'yun. Isa pang gusto ko idagdag sa edukasyon is yung financial education. Kasi ito madalas nangyayari to lalo sa mga malalaki sumweldo. Ang laki-laki sumweldo. Dami kong kilalang ganyan lalo sa abroad. Ang laki sumweldo pero baon sa utang. Sumusweldo nga ng milyon mahigit sa isang taon. Pero kulang pa din. Kulang pa din. Milyon na yung sinasweldo. Kasi nga hindi sila financially educated. Hindi sila marunong mag-budget. Ang alam lang nila gumawa ng pera, pero hindi sila marunong mag-save ng pera at magpalago ng pera. 'Di ba? Meron nga actually mga negosyante, galing-galing mag-business eh. Pero pagdating sa retainment ng ng investment, yung kinita, wala eh. Wala pa rin eh.
kakabaon-baon pa rin sa utang eh. Kaya dumadating yung time na bumabagsak yung negosyo, 'di ba? Eh di mas lalo kapag isa kang normal na empleyado, isa kang mababa ang sahod mo, talagang magiging mahirap ka kasi kung hindi mo alam kung paano budgetin ng pamasahe, upa, sa kuryente, sa tubig, pagkain, matrikula, etc. Kung hindi ka marunong mag-balance ng budget mo, laging kulang ang pera mo, 'di ba? Actually, meron talagang mabababa ang sahod na kahit anong gawin nilang pagbabudget o budgeting, hindi talaga sasapat. Yun, naiintindihan ko yun. Pero kapag kaya mong i-manage yung pera mo, sapat ang kinikita mo at mahirap ka pa rin, ay kasalanan mo na yun. 'Di ba? You need to educate yourself about financial matters, 'di ba? Paano makakaraos sa utang? Pangalawa, paano magiging consistent na hindi ka kinakapos? At pangatlo, paano mo palalaguin yung pera mo at mag-ipon? Number 6, ito external factor din to, parang sa gobyerno. Pero ito, naman ang may kinalaman dito, yung nature. For example, nakatira ka sa sa isang lugar na may bulkan, 'di ba? Tapos sumabog yung bulkan, na-devastate yung yung lugar nyo. Lahat ng pinundar nyo nawala. So yun, back to zero count. The same thing kapag nasunugan kayo, 'di ba? Kapag lumindol, nagiba lahat ng pinundar nyo. O bumagyo, bumaha ng pagkataas-taas, winipe out yung lahat ng pinundar nyo. 'Di ba? Karaniwan nangyari yan sa probinsya eh. Hektar-hektaring lupain ng taniman, farmlands. Ayun, wala yun sa kamay na natin bilang mga tao. Talagang hindi natin alam ang rason ng Diyos ba't hinahayaan yun, or sadya talagang nandun lang tayo sa mga calamity prone na areas kaya nangyayari yun, which is it's up to you kung lilipat ka sa isang lugar na hindi masyadong ng calamity. Pero yun yun talaga yung yung katotohanan sa buhay. Nasa sayo yun kung tatanggapin mo o hindi, 'di ba? Pero most likely naman walang kasalanan yung mga taong yan. Sino ba may gugustuhin na sila ng kalamidad, 'di ba? So yun, self-explanatory naman yun. Yung number 7, yung choice mo na. Choice mo na, despite alam mo kung paano umasenso at may kakayanan kang umasenso, yumaman, pinili mo yung kahirapan. It is one of the most noble, dakila na gawain ng kaparian. Usually mga pari, mga monks ang nagpa-practice ng ganyan o gumagawa ng ganyan. Ang tawag doon is vow of poverty, 'di ba? Kakalimutan nila lahat ng yaman na meron sila. Maghihirap sila, physical, financial, even mentally or emotionally, kasi 'di ba may mga may mga mahal yan may mga sinisinta, iniirog yung mga bago magpari yung mga yan, tas kakalimutan nila yung mga taong mahal nila, di ba? Yun, that's a vow ng kahirapan sa mga kaparian. Ayun, by choice yun. Number 8, sakit or sickness and diseases, tsaka disability, 'di ba? Kapag ikaw may sakit ka, 'di ba? Nagme-maintenance ka, di ka makapagtrabaho, it's either baldado ka or mentally incapacitated ka, or pipe, bingi, ano pa bang mga disabilities.
Pero it doesn't mean lahat ng disability o disable is mahirap. Actually, maraming disabled or may disability na may kaya sa buhay at mayayaman. Pero malaki rin ang percentage ng may mga disabilities nagiging mahirap kasi nga dahil hindi sila makapagtrabaho, hindi sila makagawa ng pagkakakitaan nila, 'di ba? Depende talaga eh. Tapos syempre, kapag may sakit ka, so lalo kung bedridden ka, sino ba namang bedridden na makakapagtrabaho, 'di ba? Ayun, kaya nga sinasabi, health is wealth, 'di ba? Isang malaking factor or cause ng kahirapan is yung sakit, karamdaman, at yung disability. Hindi ko sinasabing lahat na may sakit, lahat na may karamdaman, lahat na may disability is destined to be mahirap or naghihirap sila. Hindi. What I'm saying is malaking factor yun kaya nagkokos ng kahirapan kasi nga hindi makapagtrabaho, kasi nga hindi makakilos at makagawa ng pagkakakita. Number 9, yung addiction at bisyo. Syempre 'di ba, pag addicted ka sa number 1, droga, sugal, alak, babae, ano pa ba, yung mga nagde-drain ng ng pera sa isang tao o kung ano mang luho yan, 'di ba? Yung addict ka kung ano mang bagay yan, hindi lang sa drugs at sa sugal pati sa ibang bagay Yari, yung pambababae, yung yung gala dito, gala doon, 'di ba? Kung di mo makontrol yung mga bagay na yan, talagang ide-drain yan yung mo, financial capacity mo at you will lead into poverty. Tapos number 10 is yung geography, 'di ba? Depende kasi kung saang kung saang lugar ka nakatira Pansinin niyo, kadalasan ng mga bulubunduking lugar at yung mga lugar na malalayo ang isla, sila yung karaniwang mas mahihirap. With the exception of Baguio City, 'di ba? And La Trinidad, kasi number 1, yung Baguio City, well-planned city yan nung panahon ng Amerikano, hanggang dumami, lumaki yung populasyon, attract niya yung mga nasa baba niya like Pangasinan, La Union, at yung mga katabing katabing sitio, barangay, bayan doon sa mga parts ng Cordillera, 'di ba? Cordillera. Kaya nag-spill out sa La Trinidad. Yung La Trinidad umusbong din, lumag-umano na. Pero pansin mo, ano ba mga pinakamahihirap na bansa sa sa buong mundo, 'di ba? Yan usually yung yung nasa ng nagkokos niyan is geography. Yung mga sobrang iinit na lugar, 'di ba? With the exception yung mga lugar na nakakamina ng ginto at langis. Syempre, ginagamit sa buong mundo yun. Lahat ng bansa ginagamit yung langis, iba-ibang produkto na kikreate nun. Gasolina, yung jet fuel, yung paggawa ng kung ano-anong bagay using the chemicals na ginagamitan ng mga oil, tapos yung lubricant, yung ginagamit sa power generation, 'di ba? Yung para mag-create ng kuryente. Pero yung mga maiinit na lugar na wala namang mga maminang minerals, oil o ginto, mahihirap sila. Tapos yung mga lugar na mabundok like yung Nepal, 'di ba? Nepal, Afghanistan, Pakistan, hindi pa ba yung mga bulubunduking lugar, mahihirap yan. With the exception of Switzerland. Switzerland, napakabundok ng Switzerland pero ang sobrang yaman it has something to do din talaga with the sa government, sa pamamahala, 'di ba? Ang Singapore nga, Japan, tsaka South Korea,
Mga walang ano yan, mga walang natural resources yan. Langis niyan, paggawa ng kuryente niyan, ini-import niyan sa Saudi, sa ibang bansa. 'Di ba? Pero tingnan mo, napaka high-tech. Yung mga produkto nila ginagamit sa buong mundo. Kasi nasa pamamahala din yan. So going back sa geography, case to case basis, pero most likely kapag ikaw ay nasa bundok o nasa malayong isla, usually mahirap ang buhay diyan, 'di ba? Yung maliliit na isla na bansa sa Pacific Ocean, 'di ba? Kabilang din sila sa mahihirap na bansa, 'di ba? Yung Afghanistan nga, 'di ba? Sinukuan ng Amerika 'yan dahil hirap na hirap sila kontrolin. Yung central government hindi makontrol yung mga town, cities, municipalities, provinces. Kaya nagtatribe ang terorismo diyan eh. Ganun din sa Pakistan, 'di ba? Kahit sa Iran. 'Di ba? May mga separatist movement diyan kasi nga hindi nila makontrol yung mga nasa bundok, mahirap i-access, mahirap magdala ng goods and services sa mga malalayong lugar o mga hard to reach areas gaya ng bundok at malalayong isla, 'di ba? Ayun. Kaya nga pansinin mo, ito practical na example to. Maglalagay ka ng kalsada dito sa Kapatagan. Mas madali maglagay ng kalsada dito, magsemento dito kasi nga patag na yung konting engineering skills na lang ang gagawin diyan. Hindi ka mukha sa bundok, titibagin mo pa yung bundok, tapos pag nakapagtayo ka ng kalsada, every now and then may landslide, di ba? Tapos kukonti ang mga patag na lugar sa kabundukan. Kaya maliit ang population centers. Pag maliit ang population center, kukonti ang tao, konti ang negosyo, konti ang kalakaran, konti ang trabaho, di ba? Kaya ang malalaking city centers nasa kapatagan. Kasi nga maraming spaces, mas madali magtayo ng building, mas madali magtayo ng infrastructure dahil hindi masyadong gagamitan o gagastusan dahil patag na nga di ba? That's easy as that. So yon, kaya maraming mahirap na tao nasa bundok at nasa malalayong isla kasi yung goods and services hindi makarating sa kanila easily. Pangalawa, yung city centers maliliit, kukonti ang populasyon kumpara ng mga sa kapatagan. Kaya mas konti ang business and job opportunities sa mga lugar na yon. 'Di ba? Amerika nga tamo, sa dami ng helicopters niyan, sa dami ng eroplano niyan, sinukuan ng Afghanistan. Hindi lang sila, 'di ba? Dati nasakop din ng British Empire yan, sinukuan sila. Yung Russian Empire and the Soviet Union, rin yan, sinakop din yan, sinukuan din sila. Ano pa ba? Ayun, dahil sa mga ganung bagay kaya tinatawag silang graveyard of empires Kasi napakahirap kontrolin ng mga hard to reach areas kagaya ng mga kabundukan. Sa Amerika, ang pinakamahirap na lugar sa Amerika is yung nasa Appalachian region. Yung pinakamahirap na state is yung West Virginia. Kasi nga napakamabundok, 'di ba? Pansinin mo ang population center sa Amerika nasa East and West Coast, 'di ba? Kaya sikat na sikat yung tawag doon na East and West Coast. May mga gangs nga na 'di ba, magkakalaban, meron sa East, meron sa West. Kasi nga ang population centers nasa East and West kasi yung gitna ng Amerika, most of its territory is kung hindi mabundok, madesyerto na hindi ideal pag-anuhan ng pagtayuan ng city centers, with the exception of 'di ba, mga cities sa Texas at sa Nevada, ganyan. Pero konti lang yun, yung mga cities na yun kumpara mo sa mga nasa East and West Coast, 'di ba, na mas livable. That's the correct term siguro. Mas livable ang Kapatagan kumpara sa kabundukan at mga malalayong isla sa karagatan kasi nga mahirap silang i-reach out.
There's nothing more I can add, I think. So, what you guys think? Baka may iba pa akong hindi na i-discuss. Pwede nyong comment down below. Magdagdag kayo. Kung meron kayong disagreement or agree kayo sa mga sinasabi ko, pwede nyo ring comment. And please like, share, and subscribe para lumago yung channel ko. Kasi ako ginagawa ko to to share my knowledge or yung kuro-kuro ko, yung mga nalalaman ko. And at the same time, through the viewers na nagko-comment, pwede ako i-correct at may gustong i-add doon sa mga sinasabi ko, matututo din ako, 'di ba? So yun lang guys. Thank you and God bless us all.